kapurihan sa iyo. Panginoon, isa lamang po kami maruming basahan sa inyong harapan. At dalangin po namin, Lord, na makaabot sa inyo ang aming mga papuring pagsamba, Panginoon. Minsan pa, Lord, welcome po namin ang Spirit of Praise and Worship, Panginoon. Nasasama sa aming pagkaawitan. Mamuna ka, Panginoon, sa aming mga gagawin dito sa bahay manambahan mo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbigay ng gana sa amin at magbigay, Lord, ng focus, Panginoon, upang maibigay din namin yung best na pagpupuri sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Lord, na alam mo yung nilalaman ng isip namin, mga puso namin, yung mga problema, Panginoon, ay ipatuloy namin isinusuko sa iyo, Panginoon, upang walang maging hadlang, upang bigyan ka namin ng papuring pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw, Lord, ang manguna sa aming pag-aawitan. Binawasak po namin lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, na makakapagtanggal ng focus sa amin, na makabagay, Lord, ng mga nakakaalis ng pagpupuri namin ng tapat at wagas sa iyo ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Walang kapangyarihan na kahit anumang gawa ng kadiliman sa gawain ito, pagkat ikaw ang namumuna rito at ikaw ang pinapapurihan at pinasasalamatan namin. Maraming salamat po, Panginoon. Inaakit po namin ang kapagpumpayan ng gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Psalms 118, verse 1 to 6. Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Let Israel say, His love endures forever. Let the house of Aaron say, His love endures forever. Let those who fear the Lord say, His love endures forever. When heart pleased, I cried to the Lord. He brought me into a precious place. The Lord is with me. I will not be afraid. What can mortals do to me? To God be the glory. Praise the Lord. God is good. All the time. God is good. Praise God. Isa pang palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise God. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Apaw-apaw ang dahilan para po tayo ay magbalik ng pasasalamat. Handa na po ba tayo umawit sa ating Diyos? Amen! Handa na po ba tayo pumalakpak sa ating Diyos? Amen! Handa na po ba natin purihin ang ating Diyos? Amen! Praise the Lord! Sama-sama po tayo umawit. Sama-sama po tayong sumamba sa ating Diyos na buhay. Awitin po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. God is good. Praise Jesus. God is good all the time. He forever
tunay nga po na napakabuti mo, Lord Jesus. Lord, ang amin pong presensya sa lugar na ito ay patunay lamang po, Panginoon, ng kabutihan mo sa isang buong linggong nagdaan, Lord. Lord, salamat sapagkat nagtagumpay po kami, Panginoon, sa isang buong linggo, sapagkat taglay po namin, Lord Jesus, ang mga pangako mo, Panginoon, na kailanman hindi nababali, Panginoon, hindi napapako, Panginoon. Mga pangako mo na laging totoo kung amin pong pinagmamawakan dakilang Diyos. Kaya naman, Panginoon, kami po minsan palalapit sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat naroon ang pagsama ng iyong Santong Espiritu Banal, Panginoon. Nananabing kami, Panginoon, na maitaas ang pangalan mo sa kalagitnaan namin, dakilang Diyos. Kaya naman, Panginoon, patuloy po kami naawit ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, awitin po natin ang bawat awitin ito bilang sarili nating panalangin sa ating Diyos. Bilang sarili mong mensahe sa iyong Diyos na buhay. Kausapin mo ang iyong Panginoon, kapatid. Lord, mangusap ka sa mga anak mo na narito. Lord, hayaan mo po na ikaw ang siyang mag-reveal, Panginoon, ng mga mensahe mo sa pag-aawitan palabang po namin, Panginoon. Lord, dwell amongst us, Panginoon. Ligligin mo po kami ng iyong Spiritong Banal, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na maranasan namin, Lord Jesus, ang iyo pong pagpisan sa amin sa oras na ito, Lord God. Luwalhatiin ka, Panginoon. Sambahin ang pangalan mo, Panginoon Diyos. Hallelujah! We worship you, Lord. Ask the gift. As the deer panteth for the waters of my soul, without ceasing, you alone are my heart's desire, and I long to worship. Minsan pa kapatid, awitan mo ang iyong
Nililigawan namin yan sa oras na ito, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakil ng Diyos. Awitin po natin, for you alone. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You alone. You are the hope that leads me on and brings me to my knees.
Panginoon, ng aming Diyos, na nagbibigay sa amin ng lahat, Panginoon, na nagpupuno, Lord Jesus, ng mga nararamdaman naming kakulangan, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat patuloy mo pong pinapaalala sa amin, Panginoon, na kung kami may nakakaramdam ng panghihina, Panginoon, ng takot, pananamlay, Panginoon, ng gutom, Lord Jesus, nariyan ka na aming Diyos, na siyang magbibigay sa amin ng lahat ng iyon, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat walang dahilan upang kami ay mag-doubt sa kapangyarihan mo, Panginoon. Bagkus, sapat ang dahilan, Lord Jesus, upang panghawakan namin, Panginoon, ang lahat ng pangako mo, Lord Jesus, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ang aming pong dalangin, nawa ay napapurihan namin ang pangalan mo, Lord Jesus, sa aming pong pagpupurit ng samba, Panginoon, sapagkat walang silbi ang lahat ng ito, Panginoon, kung hindi po makakarating sa iyo ang aming pag-aawitan, Lord Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat isa pong kagalakan sa amin, Panginoon, na kami makaawit sa iyo patuloy, Lord God. Hayaan mo po na ibalik namin sa iyo ng maingat, Lord, ang pasasalamat, ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pagsamba sa matamis na pangalan ng Jesus. Ang lahat ng pinagpalay, sumigaw na Amen! Praise God. Sige po, ipasa po natin sa ating mga kapatid ang pagpapalang ating tinanggap. Tayo po ay magkamayan, magbatian habang kinaawit. Smile! Kapatid, so ayun po, isang linggo na naman pong tayo po muling nagtagumpay sa mga hamon sa ang kinakaharap natin everyday sa ating buhay, mga naranasan natin, lalo sa amin, yung sakit, yung lalamunan, dahil kami ni Jason, yung lagnat, ganun po, nakaranas po kami ng sakit. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay pinagaling na po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So lahat po dapat hindi po tayo mag-worry. Kasi ako po talaga, nangamba ako, may pumupulong po kasi talaga sa akin. Lalo na yung buong, yung dito, buong ano ko talaga sumakit po. Tapos sabi niya, ay baka connected na. Ayun yung pulong sa akin, connected na sa ano ko, parotid. So ayun po, nanalangin ako sa Panginoon, tapos nalaman ko si Jason, nagkaroon din ko, hindi po, kasi uso pala to, ayun pala, ay hindi po pala ako nag-iisa nervous, si Jason din pala. So ayun po, praise God, na muli po, nakasama po kami dito sa gawain ng ating Panginoon, at pinagaling na po kami at higit sa lahat yung pagpapala at pagsama. Tunay nga na hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon, umaapaw yung biyaya niya, umaapaw yung pagpapala niya sa atin, sa buhay ng bawat isa, guidance sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, sino pong gusto dito mauna po na magbigay pasasalamat sa ating Panginoon? Share po sa mga kapatiran natin yung ginawang kabutihan. Ayun ba, nagtuturo na.
Dito kuya may saksak. Okay na. Wala pala yun. Nascam ako. Ay, meron nang bumubulong dito. Kasi ano daw, yung pagpapala ng Lord ay apaw-apaw. So ayun po, tawagan na po natin si Brother Adrian dito upang magpasalamat sa ating Panginoon. Tapos diretso na po tayo sa ating verse. Or the window. Ayun po, ako nagpapasalamat sa buong linggong papasalamat sa Diyos dahil ayun, laging binibigyan ng kaligtasan sa biyahe si Rodel, tsaka sa akin, tsaka kay na mama doon sa Leyte, tsaka yung mga blessings na dumadating sa buhay namin. Kaya yun po, salamat sa Diyos po. Mga awit 139 verse 14 to 15. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintal. Ang buto ko sa katawan ng iyong hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumalaki ako roong iyo'y di nililihim. English na lang para mas madali. English na lang. Alalim nito. Lumalaki ako noong iyo'y nililihim. Sapagkat Nakikintal pa lang eh. Yung kintal parang seal. sunod meron na yan, waray. So yung aking pagkakaintindi po dito na dapat kung ikaw ay kung yung mo na yung parang sa sarili ko na ina-apply na din yung dapat sa atin na sa sarili natin, dapat si Lord ay maging na tayo, tinatanggap na natin si Lord kasi yun yung parang magiging peacefully tayo tsaka yung natin, yung sarili natin, katawang at saka yung spiritual natin dapat nagiging mas kay Lord kasi doon tayo nagiging peace tsaka parang doon tayo nagiging fully made na kasi na na natin yung spirit ng holy kaya yun nagiging wonderful din. Salamat sa Diyos. Ngayon po, nagpapasalamat po ako kay Lord sa mga dakilang bagay na ginagawa niya po sa araw-araw. Yung kompleto yung pagkain mo sa isang araw, yung safe sa pag-travel, tsaka yung galingan na rin sa sakit at karamdaman. Kasi nung nakaraan, di ba, sobra yung ubo ko. Kala mo malalaglag na talaga yung lungs ko pag umuubo ko. Pero ngayon, sa habag at awa ng Diyos, ako po'y magaling na. Kaya po, to God be the glory po. So, ayun po. Dadako naman po ako sa I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Lalim. Pero ayun po, dito po sinasabi na si God po, siya kasi yung naglikha sa atin. So, minsan kasi parang yung standards kasi ng beauty ngayon ay sobrang taas, di ba? Kailangan maputi ka, makinis yung balat mo, tapos kailangan payat ka, ouch. Kailangan payat, kailangan sexy, ganon, yung beauty standard ng mundo. Kaya naman marami yung mga kabataan, marami, hindi lang sa kabataan, pati na rin sa mga kaedad ko or mas matanda pa sa akin, na kapag tumitingin sila sa salamin, ang nakikita na, ang pangit ko naman, ang ganito ka naman, yung nadi-discourage sila kasi yung hindi nila nami-meet yung standard ng mundo na tinatawag na beauty. Pero dito po, nire-remind tayo sa word na to na si God, we are fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin daw na pagkaingat-ingat niya tayong ginawa,
na ginawa niya tayo bilang maganda sa kanyang mga mata. So, wag po tayong mag-rely sa standard ng beauty ng mundo, kundi mag-rely tayo kung paano ba tayo tinitingnan ni Jesus. Tsaka, ano ba yung tinitingnan ni Jesus sa atin? So, ayun po yung pagkakaintindi ko po dito. To God be the glory po. Praise God. Salamat po sa pagkakataon na pinasa sa akin ang mic at sa pagkakataon na magpasa din ng mic mamaya. Pero yan, malalim talaga yung Word of God natin ngayon. May mababaw ba? Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang iyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Nakita niyo ang aking mga buto nang ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Mas bumabaw. So, ayun po. Kumbaga, meron akong napanood na isang parang content. Pero yung content na yun, hindi ko alam kung totoo o kalokohan lang. Na shinave niya yung buhok niya, tapos nilagay niya sa isang lagayan, tapos binilang niya yun isa-isa. Kasi hindi siya tumigil hanggat hindi niya natatapos bilangin yung buhok niya. So, ang ilang araw ba yun? Wala, basta ang alam ko lang, 100K make it. 100,000 plus yung bilang ng buhok niya. Pero, sa statistics at sa numbers, sa data analysis, meron tayong tinatawag na percent error. Para maging pasok siya, para masabing accurate siya, kailangan yung percent error mo is plus minus 2. Ganun lang siya. Plus minus 2%. So, ibig sabihin, kapag tumaas o bumaba doon yung bilang mo, mali na kaagad yung numbers mo. And doon sa bilang niya, wala siyang point of reference. So, hindi natin masasabi kung tama o mali yung bilang niya. What if habang nagbibilang siya may nalaglag? Merong sa buga ng hinga niya, tumalsik, hinangin, di ba? Hindi na kaagad natin masasabi na accurate yung numbers na binigay niya. Kahit nag-effort siya, ang tindi ng effort. Subalit yung Panginoon po, alam niya lahat ng meron tayo. Alam niya, nakikita niya tayo habang hinuhubog tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang. Alam niya kung ilan yung bilang ng mga buhok natin. Alam niya yung lahat ng bagay. And kung papansinin niyo po yung anatomy ng mga bagay-bagay, maa-amaze po kayo. Kasi yung katawan ng tao, for example, nagpa-function siya katulad ng pag-function ng nature. Halimbawa, yung mga branches ng mga puno, kapag kinalbo niyo po yan, di ba sanga-sanga yung yung sanga niya? Yung katawan din po natin sumusunod sa ganung klase ng direction. Yung baga po natin, may mga sanga-sanga rin siya na nagdadala ng oxygen. And yung mga puno is nagdadala rin ng oxygen. So hindi siya nagkataon, 'di ba, na parang ang ganda, ang unique nung pagkakagawa. Ganun tayo kakilala ng ating Diyos, and ganun din kaganda at ka-perfect yung mga ginawa ng ating Diyos. Kaya naman, mga kapatid, katulad ng kanta na puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo ngang nalalaman. Alam ng Panginoon kung ano yung kinalalagyan mo sa oras na ito. Alam ng Panginoon yung laman ng isip mo. Alam ng Panginoon kung meron kang nararamdamang kabigatan. Alam ng Panginoon kung ano yung mga reasons kung bakit ka nagwo-worry sa mga oras na ito. Itong word na to, isa lamang po siyang encouragement, kapatid, na hindi nalilingid sa Panginoon kung ano man yung meron ka. Ang kailangan mo lang po ay lumapit sa ating Diyos na buhay. Kung tayo po'y may kabigatan, kung tayo ay nakakaramdam nga ng panghihina, ng pangminupaypay, nariyan po yung ating Diyos. Kilala niya po tayo, hindi po dapat natin siya ginagawang last resort. Dapat kapag may problema, ang una pong lalapitan ay ating Diyos, sapagkat, sabi nga, Jeremiah 33:3, tumawag kayo at kayo'y Call unto me and I will answer. And I will answer you. Yun po, salamat sa ating Diyos.
Andun kay Kim. Nagpapasalamat na ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi lahat ng bagay dito sa mundo or yung mga nararanasan natin, lahat yun dahil may plano siya sa atin. Gusto niya tayong maging matatag. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Amen. Na magtiwala tayo na may magagawa siya sa buhay natin. Yan na yun. Hindi. Wala na. May dala kang speaker? Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang Mamaya. pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko ang inyong mga gawa, tunay na kahanga-hanga. Nakita niyo ang aking mga Pagod na. buto nang ako'y Ha? lihim na Nalilitra pag-isip ka? sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Ayaw mo sumabog. Yun nga po, yung Tayo mo parang sumabog. yung nararapat lang na sambahin natin siya or purihin kasi siya yung dahilan yung parang dapat natin siya purihin kasi palagi niya tayong iniingatan sa lahat ng bagay. Alam niya lahat ng ng pinagdadaanan natin, lahat ng mga iniisip natin, alam niya lahat na wala tayong malilihim sa Kanya. Tsaka huwag tayo masyadong makinig sa mundo. Kasi di ba, minsan masyado tayo nakikinig sa mundo, so puro negative lang madalas natin nakukuha doon. So, magtiwala lang tayo sa Panginoon dahil siya lang mas makakapagbigay sa atin ng kalinawan at ng yung parang mas magiging matatag lang tayo. Yun lang. Amen. Piliin mo yung tumitingin sa'yo. Piliin mo yung tumingin sa'yo. Ano po ba yung babasahin? Yan. Patotoo mo na. Patotoo mo na. Pasalamat. Pasalamat mo na. Pasalamat. Totoo sa Pasalamat. pasalamat ako sa Panginoon kasi araw-araw niya akong ginagabayan. Araw-araw niya akong at anong problema natin? Kaya niyang siya lang dapat natin takbuhan. Amen. Tapos at ang buhay ng tao hindi natin masasabi, pero kung tayo'y maglilingkod sa Kanya ng nasa puso natin, tayo sa Kanyang pakikinggan. Di naman natutulog ang Diyos. Amen. Hindi naman natutulog. Tapos, pasalamat din ako kasi buhay ang Panginoon, buhay tayo. Tapos, basta magpasalamat ako. Amen.
Oh, yun na yun. Yun na yun. Basa mo na. Mga awit, 139 verse 139 chapter 14 verse 15 129 chapter 14 to 15. Tama? Tama. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Nakikita nyo ang aking mga buto nang ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Wala. Ang masasabi ko lang po doon, kasi tayo lang tayo ng ating ina. Nilikha tayo ng Panginoon para pangaan natin yung mga nagawa ay ginawa niya sa atin. Amen. Yun lang. Tapos, Yun lang. yung sunod. Wala na, yan na yun. Huwag kayo maghanap na iba. Kahaba ba eh. So, Ginaganahan. oh, yan na yun. Bigay mo na, bigay. Salamat din. Pasa. Amen po. Pasa mo, walang palagyan. Pag tumingin ka, ikaw na. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa araw-araw niyang gabay, araw-araw niyang protection sa amin, sa health namin, sa ginagawa namin, and sa protection na binibigay niya, especially sa parents ko, kasi araw-araw silang nasa kalsada. And, so, ayun. Dito sa verse natin, ang pagkakaunawa ko, and gaya ng sabi ni Kuya JR, words of encouragement to sa atin na kahit anong flaws mo, kung ano mang insecure, di ka dapat ma-insecure. Kung anong meron ka, lalo na sa physical na anyo natin, kasi sabi dito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. So, ikaw ay wonderfully made ng Panginoon. Kung sa mundo, sa tingin mo, ang imperfect mo, ganyan, sa mata ng Diyos, perfect ka. So, yan lang. Amen. Ang Diyos ang pabuli. Ako na. Kaya pa na tatay. Ay, atin pa pala. Hindi pa daw tapos. Wala na. Hanggang ngayon. Magandang umaga mga brother and sister. Amen. Ako po yung nagpapasalamat sa buong linggo ng paggawa. Binaspasan niya kami, ginabayan niya kami, pinaprovide niya kami, ang pamilya, walang sakit, financially, kahit pa paano, nakakagapang. Ako yung nagpapasalamat at alam mo yung dinadasal mo kay Lord ng isang linggo, tapos nagulat ka na lang, nandiyan na sa likuran nakaupo. Welcome back, Brother Edward! Alam mo yung sinasama mo siya sa dasal mo na makarecover. Bro, ang galing ng move ni God na kahit pa paano ginawa niya ng paraan paunti-unti. At nakita namin ngayon yung mukha ni Brother Edward na yung dating Edward
Nag-bloom na siya compare last week. Ayaw magpakita ng mukha. Tuloy mo yun, nahihiya sa amin. Tapos, alam mo yung burden na nakikita mo parang gusto mag-down sa nangyayari sa paligid mo. Sa kanya pala nakita ko na yung darating yung oras, babangon ka, sasama ka ni God sa sambahan para magpuri muli. Puri mo yung napakaganda. Amen. Kaya, ang sabi ko kay Brother Edward, hindi ako nangangako sa'yo, pero gagawin natin soon. Kaya may plano si God sa'yo, kaya pinabalik ka rito. Yun lang. Awit 139 verse 14 to 15. Pinapupuri ko kayo dahil kahanga-hanga paglikha nyo sa akin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa tunay na kahanga-hanga. Nakita ninyo ang aking mga moto at yung gising sa loob ng sinapupunan ng aking dito po ay dapat tayo magpasalamat kung anong binigay sa atin ng Diyos sa ating mga kanunawan, kung ano may binigay na sa akin, nililok nila tayo ng ganito. Tayo nagpapasalamat kasi yung ibang, compare sa mga ibang tao, unlike kahapon, ma-share ko lang, may isang event sa Pasig na doon ako na-drop off. Wala talagang signal kasi may concert siya. Concert siya ng circus concert. Naka-jam yung buong paligid, walang makapag-book. Ngayon may lumapit sa akin isang lalaki na may tungkod, may sakit siya scoliosis. Ngayon ang problema niya, sabi niya sa akin, paano po ako makakauwi kasi walang signal. Sabi ko sa kanya, sir, saan po ba kayo nauwi? Mandaluyong po. Magkano po yung fare na pinayaran nyo rito? Sabi, 120. Sige sir, sakay ka na, huwag na tayo mag-book. Diretso hatid na kita. May dala pa siyang upuan kasi ano siya yung may sakit. Tapos may tungkod. Ngayon, sabi niya gano'n, kwento siya, gano'n na, 2 PM daw, nandun na siya. Wala pa raw siyang inom, kasi bawal pala uminom doon. Bawal. Pwede kuminom, pwede kumain. Napakamahal. Sabi ko, sir, kinaya niyo yan, para kayo nagpa-fasting. Kasi ang tagal niyo, tapos nanonood lang kayo ng concert. Sabi, 2 banda lang yung hinihintay ko doon. Kaya pagtapos yung isang banda, ito, umuwi na ako maaga kasi alam ko nahihirapan ako. Burim yun, ninatid ko siya hanggang Mandaluyong. Tapos pagbaba niya ng motor, sabi niya sa akin, Kuya, tabi muna tayo, baba tayo ng McDo. Kasi nagugutom na talaga ako. Edi, 30 minutes sinintay namin. Sabi ko, okay lang sir, hindi ako nagmamadali, mahatid ko lang ko kayo. Burim mo yun, yung sakit niya, para lang makapanood ng ganung bagay, tinitiis niya. Tapos pagdating niya sa bahay nila, hinatid ko siya mismo doon. Sabi sa akin, Kuya, salamat ha. Hinatid mo ako kasi kung hindi kita nakita, siguro hindi ako makaka-uwi kasi wala talagang signal. Yung lugar kasi walang gano'ng sasakyan. Sabi ko, okay lang po sir, yun. Ako yung nagpapasalamat kasi kahit sa maliit na bagay, nakatulong ko sa taong may kapansanan. Kaya ako yung nagpapasalamat sa Panginoon na ganito tayo, kompleto tayo, wala tayong sakit. Tsaka lahat ng papuri sa Diyos. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat sa buong linggo nagdaan sa Panginoon. At maraming salamat din na isa ako sa special na ginawa ng Panginoon na ginamitan ng kanyang hininga. Tapos, syempre, alam ng Panginoon kung ano yung best para sa atin. Yung papatotoo ko ay base na rin dito sa ating verse. Dahil before ako mag-start talaga ng negosyo is lagi kong sinasabi, kaya ko to, magaling ako. Parang gano'n. Kumbaga, lagi kong sinasabi sa sarili ko, magaling ako, kaya ko to. Hindi ko napapapurihan ng Panginoon, which is siya yung lumikha sa akin or nagbigay ng talento kung anong meron ako. So, ayun, pinahihintulot naman ng Panginoon kung saan ako magaling, kung ano yung ginagawa ko. Pero, lagi ako nag-fail. Dahil nga, ang sinasabi ko sa sarili ko, magaling ako. So, ayun, ang dami kong pinasukan na kung ano-anong negosyo,
na hindi ko na alam, na hindi ko nilalapit sa Panginoon, na ano na pala siya, mali na. Dahil nga nakafocus lang ako kung saan ako magaling, then hindi ko rin siya sinasama sa mga battle ko sa buhay or mga pangarap ko sa buhay. Ang nakuha kong lesson doon is si Lord ang nagbigay sa'yo ng buhay. Kaya alam ni Lord kung ano yung the best para sa atin. Oo, magaling ka, given na yun, pero mas magaling yung kayang gawin ng Panginoon. So, ginawa niya sa akin yung mga bagay na mga himala is yung talagang walang-wala ka na, alam mo yun, na nagkaroon ako biglaan ng pamilya, na binigay ko kay Lord yung mga, binigyan niya ako ng wisdom kung ano yung mga pwede kong gawin kasi that time nagkaroon ng pandemic. So, lahat naman tayo tinamaan ng pandemic, di ba? So, isa ako doon sa mga nahirapan dahil yung nature ng trabaho ko noon is downloading pa ba yun? O wala na? Wala na downloading. So, pintura lang nagda-download ako noon, then pagtama ng pandemic, wala na yung downloading, nandun ako sa pagpipaint. Pero pinag-pray ko kay Lord yun na, Lord, kung ano yung talent ko na binigay mo sa akin, gagamitin ko ito para sa pamilya ko at para rin mapakarangalan ka. Alam niyo yung miracle na nangyari doon. Imagine niyo pandemic, hindi siya essentials di ba? Pagpipintura, kumbaga hindi siya needs ng tao, siya, wants. Pero andun yung katapatan ng Panginoon sa akin dahil sabi niya nga sa verse na, anong verse ba yun kapatid? Yung call unto me and I will answer you. Hindi niya ako binigo. Sinabi ko, Lord, na ano yung talent na meron ako na gagamitin ko upang kumita ng pera. Binigay niya yung pagpipintura. Hindi ko po yun natapos or hindi ko yun inaral. Binigay lang sa akin ng Panginoon niya na ito gawin mo. Kumbaga sinunod ko lang. Imagine niyo hindi ako magaling doon. Kasi hindi ko naman yung pinag-aralan. Pero dahil yun yung sinabi ng Panginoon, gawin mo to, gawin mo yan. Sinunod ko lang yun. Siyempre nang may takot sa Kanya. Kasi kung wala, manluloko tayo ng tao, pwede ka manloko ng tao, pwede mong gawin ng mali, tapos sisingilin mo ng hindi tama. Parang ganon. So, ginawa ko lang siya ng ginawa, in-enjoy ko lang. Then, eto na mga kapatid, buhay na patotoo na ang dami niya nang nagawa sa buhay ko. Lahat ng, hindi naman sobrang yumaman tayo, which is, yung mga pangarap namin, unti-unti na namin na nakakamit kasama ang Panginoon. Dahil yun sa, will ni Lord. Then, yung mga team followers, yan. Maraming salamat sa kanila dahil binless sila sa amin. Then, nagjo-join din sila sa mga ganitong gawain. Kumbaga, kung titingnan mo from zero, ang layo na. Dahil lang yon sa pagsunod sa Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon dahil isa ako sa mga nilikha niya na special. Diba? Special. Bakit hindi ka ba special? Oh, ikaw is special child. Kaya sa Diyos ang papuri dahil nanganak na yung followers hydrographics ng Taytay branch at kasama natin ang ating kapatid. Ang daming naging gustong maging partner doon pero hindi yung inalaw ng Panginoon dahil gusto ni Lord is kasama natin is yung kapatid din natin, si Brother J.R. Kaya yun, sa Diyos ang papuri. Uy. Yeah. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa isang linggong pag-iingat sa aming mag-asawa sa pagbabiyahe. Then yung kalusugan po, kahit nakakaramdam ng mga sakit, pinagaling na po ni Jesus. At sa mga blessing po na natatanggap namin na sa araw-araw, thank you din sa Panginoon. Ngayon, dadako na po ako sa verse, mga awit 139, verse 14 to 15. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay kahanga-hanga. Nakita niyo ang aking mga buto nang ako'y
lihim ng hugisin sa loob na sinapupunan ng aking ina. Ano lang, yung pagkakaunawa ko po dito is dapat nating pasalamatan si Jesus sa pagkakagawa niya sa atin. Hindi dapat tayo or ako ma-insecure sa iba ko ano yung itsura na binigay sa kanila based kumpara sa itsura ko. Kasi pwedeng sa iba ang tingin nila sa atin iba. Pero yung pagtingin sa atin ng Panginoon, special tayo sa kanila. Amen. Kasi hindi naman po natin maiwasan na ma-insecure sa iba. Kasi di ba yung iba naman, yung base sa itsura is maganda, maputi. Tapos minsan may kumpara mo yung sarili mo, bakit ganito lang yung itsura ko? Kasi minsan hindi natin maiwasan na kinakotchat tayo ng tao. Kaya, yan lang po. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw na kaligtasan, sa pagbibiyahe ko papunta ng Taytay at pabalik ng Antipolo na naligtas ako sa pag-uwi. Yun lang, tas kaligtasan ng aking pamilya. Yung aking naman dito po na pinupuri ko kayo dahil kahanga pagkat linikha ninyo sa akin nalalaman ko ang iyong mga gawa at tunay na kahanga. Nakita niyo aking mga buto at ako'y hihim ng hugisin sa loob ng sinupupunan ng aking. Pagkakaintindi ko po dito, linikha po tayo ng Panginoon na tulad ng pag-iingat sa atin ng magulang na mag-focus ka lang kung sino ka. Huwag kang makinig sa iba kung anong sinasabi. Mag-focus ka lang kay Lord. Kasi siya yung nakakaalam at siya yung dapat mong fokusan. Yun lang po. Wala na? Wala na pa? Ayun, ako naman po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw na kabutihan niya sa buhay ko. Sa katapatan niya, dahil ang daming mga bagay na dumadaan sa mga buhay natin. Napaka-bless natin na nararanasan pa natin itong mga ganitong panahon. Malaya tayong nagpupuri sa ating Panginoon at saka malaya natin na ipapahayag yung nararamdaman natin pagdating sa pananampalataya natin sa Diyos. So ayun, dako naman po ako dito sa verse. Naisip ko lang kanina nung nagtingin ako sa cellphone ko. Andun yung hindi kasi tinignan ko yung nakikintal na sinasabi dun. So, yun ay selyo pala. Selyo pala ibig sabihin, seal pala yung ibig sabihin. Na-curious lang ako. Tapos, sinerge ko din kung ano yung ibig sabihin ng verse na to. Yung kahanga-hanga at kakilakilabot tayong ginawa ng Panginoon. Parang, sabi ko, wow, grabe. Grabe kasi, mahilig ako manood ng mga yung mga dinadissect na mga tao, yung mga tao bang nagdo-donate ng mga organs, yung mga yon, mahilig ako manood nung pag nakakita ko nun. Tuloy-tuloy na talaga naman tinitingnan ko lahat. Tapos, ayun, nakita ko yung may isang nag-donate ng internal organ niya mula utak, tapos kasama yung spinal cord, pati yung preserve pati yung lungs niya, pati yung mata, yung mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit kailangan pala natin papurihan yung Panginoon. Kasi yung mga bawat hibla na yun, mga kapatid, may ibig sabihin pala yun, or may mga bagay-bagay pala yun nakakonekta sa atin. So, napakagaling ng Panginoon sa part na nilikha pala ako ni Lord ng kakaiba sa lahat ng nilikha niya dito sa mundo. At wala akong dahilan para mainggit, wala akong dahilan para questionin si Lord, bakit ganito lang ako? Hindi pala dapat yun. Kailangan po pala magpuri tayo sa Panginoon dahil ginawa niya tayong espesyal, ginawa niya tayong mas mataas sa lahat ng nilikha niya dito sa mundo. Hindi po special, child, katulad mo ba niya? Special po tayo sa mata ng ating Panginoon. Kahit sa tingin nga
natin hindi tayo nakapasa sa standard ng mundo, sa mga sexy, sa mga mapuputi, sa mga malalaki yung mga dapat lumaki, sa mga magagandang buhok. Salamat sa Panginoon dahil kahit ano man yun, pantay-pantay po tayo sa harapan niya. Kaya sa Diyos po ang mataas na papuri pagsamba.